Nagsalita si Pangulong Duterte kahapon no, sa Candlelight Davao Prayer Rally. At ito lang napansin ko, every time na magbibitaw si Pangulong Tatay Digong ng kanyang salita, akalain nyo, lahat ng tao ay nabubuksan ng kanilang tainga. Ibig sabihin, pag bukas na bukas ang iyong tainga, nabubuksan din ang ating mata, ang ating isip, ang ating damdamin. Pag pinapanood ko yung expression ng mga nanonood doon sa Davao kagabi, kahapon, ay damang-dama ko rin yung presensya ng isang pangulong minsan sa ating buhay ay nanilbi sa atin na may malasakit. Bawat patak na binibitawan ni Pangulong Duterte ay hindi lang siya isang araw or isang linggo lang. Tingnan niyo to, itong diferensya na napansin ko. Yung bagoong Pilipinas na ginawa nila sa Manila, of course, marami sila dahil meron silang memorandum of agreement, di ba? Na kailangan pupunta ka doon. But you know, kung titingnan nyo, parang party-party lang, no? Parang gimmickan lang. Which means, tatagal siguro yun ng 1 week lang. Pero yung nangyari sa Davao, ito po ay tatagal ng napakatagal na panahon. Dahil bakit? Dahil dito, parang educational and formative information ang ganap na nangyari. Kasi, napaka-organize yung presentation nila sa stage, no? Bawat binhi na kanilang sinasabi ay nagmumula sa puso. Hindi ako makakuha ng eksaktong terms kung ano ba yung mensahe na kanilang gustong iparating sa bayan. Pero isa lang yung nakuha ko doon. Yung meron silang prinsipyo na hindi natin nakitaan sa BBM administration. Puro problema ang issue doon, no? Ulitin ko, ang nangyari dito sa Davao ay pag-uusapan. Kaninang umaga pa lang punong-puno yung aking news feeds tungkol dito sa sinabi, binitiwan ng mga leaders sa Davao. Lahat ng mga individual persona nagpahayag ng kanilang kuro-kuro tungkol sa PI na ito. At lumabas si Pangulong Duterte mismo, galit na galit. Bakit ko sinabing galit na galit? Punong-puno na si Pangulong Duterte. Tingnan nyo, pakidiscern lang ninyo sa string ng kanyang boses. Damang-dama natin yung galit at puot niya. Bakit? Galit siya dahil sa pambababoy ng ating konstitusyon. Siya Duterte yan eh. May alam sa batas. Now mga friends, yung PI na yan ni Tambaluslos ay piniay ni Pangulong Duterte. PI talaga. Diniretso niya, PI talaga yung mga Congress. Correction lang yung mga Congress na matitino, hindi PI. Pero yung nakita natin dyan ng mga Congress na ang kakapal, mga baboy, mga hayop, sila yung sinabihan ni Pangulong Duterte na mga PI. Tara, pakinggan natin. Maraming nasa utak ko, papunta ako dito, kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magkakaroon dito, nakalimutan ko. Matanda na rin kasi ako. Ano ito? Meeting de avance? Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan
galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletse-letse yung buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma niya yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag na merong pagkaiba ngayon sa Constitution. Pirma lang, pati pera. Anong klase yung putang inang yun? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako naging presidente, ako naging mayor, ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Malinis to. Baka ihi mo ito ha. Kakaubos talaga ng laway itong... What do you expect the national government, particularly ang Malacanang? Anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi, hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, then the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo gigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman at binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako papayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo, ganito. Hindi pa, pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag naupo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip
ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem.